Kung ano yung rate mo, Yes yun ang po. ibibigay na rate ni Genco, Yes ni po. City. Eh, saan nagka-problema? Mukhang maayos naman pala. Ma'am, sa ang una ano. po kasi okay naman eh. Pero yung sumunod na linggo na po, hindi naman, binabaan na. Tinawaran. Yes po, nawala po kaming alam. Gaano kababa yung tinawaran? Isang daan po, ma'am. Nandiyan na yung pira sa kanya ngayon, binasa ko na. Kasi schedule talaga ngayon, ma'am. Hindi lang niya maantay. Ang nagmamadali, yung mga nagtatrabaho na umaasa dyan sa sweldo, dyan kukuha ng ipapakain nila doon sa pamilya nila. So hindi po pwedeng sinasabi ninyo na nagmamadali sila. Natural po, nagmamadali. Hindi man pwedeng gutumin ang pamilya, tama? Ito po bang si Miss Rexel? May lisensya po ba kayo, ma'am? Yan. Sige, sir. Diretsahin na po Meron natin. po, ma'am. Kaso lang, yung resibo ko kasi hindi natanggapin. Kasi expire na. Kahit po subcon kayo, kailangan niyo po ng lisensya pa rin. Opo, ma'am. Meron na So, talaga akong pinasa, ma'am. Kaso expire na. So kahit expired po yan, hindi po yan considered as valid license. Basta anything po related to construction activity na ginagawa po nila, kailangan po nila ng lisensya, galing po sa ahensya namin. Si Miss Juvie rin, kailangan marinig na dapat may lisensya kayo. Meron ka ba o wala rin? Expired din. Oh, naku po. Ayan Expired na, din po pala, Sir Paul. Isa po ako sa mga isang contractor. Tapos nagtatrabaho kami dati sa Pampanga, which is naka-ano siya sa Gencon na City Consigna Construction Services. Yung subcon po namin is si Ma'am Rexel Saison. Naka-under po kami kay City Consigna. Una, ma'am, ang usapan namin is pakyawan. And then nung wala silang mga gamit, doon na nila hiniram yung mga tao, which is ang usapan namin is weekly ang sahuran din. So, yung dalawang billing naman namin na hinahabol sa kanila is isang almost 24,000 at saka isang 9,000. Consecutive weeks yun na hanggang ngayon hindi pa nila binabayaran. Ang total na hinahabol namin kay Consigna, which is the Gencon, is almost or more or less 50,000. Yung 14 tao po, inabono ko yung mga sahod nila para hindi nila ako i-complain kasi alam ko na ako kasi nagpasok sa kanila. So alam ko na obligasyon kong ibigay yung pinagpaguran nila, ma'am. Kahit na nanghiram na ako, ayoko kasi magka-problema. Sana po maobliga yung Gencon. Hindi po namin hinihingi sa inyo yung perang yan. Pinagpaguran po ng mga tao. Kailangan din namin yun para sa mga pamilya na binubuhay natin. Sino muna ang katransaksyon mo? Para Si hindi Ma'am kami Rexel malito? Saison po. Oh, si Rexel ay isang subcon din. Yes po. Okay. Humihingi kami ng trabaho sa kanya. Mm-mm. Tapos ang sabi niya is hindi kami pwedeng mag-direct kasi siya lang ang kakilala. Okay. So in short, ma'am, may mga tao ka. Yes po, meron Okay. po. So yung mga tao mo, napagbigyan ni Rexel ng isang project. Building, ma'am po. bahay, building po. Yes po. Ilan ang tao mo, Ma'am Juvie? 14 po, ma'am. Ano pong mainly na trabaho ng mga 14 taong to? Sa masonry po. Mason po sila. Okay. Ngayon, anong usapan nyo o transaction mo kay Rexel nung binigyan mo siya ng 14 na construction worker? Billing po kami. Yung mga nagagawa namin. Parang progressive billing. Yes Kung po. ano yung matatapos, yun lang ang babayaran. Yes po. Okay. So, Tapos po, nung wala na pong materyales, hiniram daw po ni Gencon yung mga tao ko. sino nagsabi niyan? Si Ma'am Rexel po. So, si Rexel kasi subcon lang siya. Yes okay? po, subcon. So, meron pa tayong Gencon talaga Yes dito. po. Si City Consigna Construction. Nung natapos nung 14 mong tao, yung trabaho nila under kay subcon, under kay Rexel, hiniram sila ni Gencon? Yes po. Kasi Pumayag ka ba na magkaroon ng ganung usapan na hiramin? Yes, ma'am. Pumayag po ako para hindi lang ma-stop yung mga tao. Para may Opo, kita. Para may kita Okay. po sila. Pero paano naman ang billing nun nung kay Gencon? Daily po sila, ma'am. Weekly ang sahuran. Yung sahod ng mga tao, based sa pinapasahod ko. Kung ano yung rate mo, Yes yun ang po. ibibigay na rate ni Gencon, Yes ni po. City. Eh, saan nagka-problema? Mukhang maayos naman pala. Ma'am, ang sa ano una nyo. po kasi okay naman eh. Alam ko na tinanggap nila yung offer namin na kung ano yung pinapasahod ko, yun ang gagawin nila. Kung ano yung rate mo, Yes po. yun ang masusunod. Yes po. Okay. Pero yung sumunod na linggo na po, hindi na, ma'am. Binabaan na nila. Tinawaran. Yes po, nawala po kaming alam. Gaano kababa yung tinawaran? Isang daan po, ma'am. Malaki nga. Malaki rin. Yeah, po. Anong naging reaction ng 14 mong tao? Ma'am, hindi po kasi sila nag-react kasi kung ano po yung pinapasahod ko sa kanila, inabono ko sila, ma'am. Okay. So, sinunod mo pa rin yung Opo, pinangako mo opo. sa kanila. Opo. Yung 14, walang problema. Wala silang hinahabol kasi ako nga po yung Ikaw yung nag-abono. ako po yung nag-abono. Magkano ang inabono mo rito? More or less, ma'am, 50,000. Yes para po. dun sa 14 na yun? Yes po.
Ang sinisingil mo ngayon kay Rexel, yung hindi nasunod Yes na po. rate. Tsaka yung 2 billing po na May nakapending. 2 billing pa kayong pending. Opo. Which is sa kabuuan, 50,000. Yes po. Bakit hindi kayo nagkausap o nagkaayos? Ma'am, nagkausap naman po kami kasi pino-forward naman po niya yung mga convo Hindi, nila. kung nagkausap kayo, hindi ka magpapabitag. Oh, Ang ma'am, kaya tanong ko lang. is, bakit ka nagpabitag? Kasi lagi niya sinasabi is, nagpa-follow up naman po siya kay GenCon. Pero ang problema talaga si GenCon. Ayon kay Rexel. Yes po, yun po. So, kasi pino-forward naman po ni Ma'am Rexel yung mga convo nila sa GenCon. So, ang sinasabi ni Rexel, hindi siya nababayaran, kaya hindi kanya Yes po. nababayaran. Tinatanggap mo ba yung rason na yun? Yes, ma'am, kasi ang inaano ko kasi, dahil nga may convo naman po sila na pinapasa niya sa akin. May evidence May evidence po siya na talagang yung GenCon po ang hindi nagbabayad sa akin. Pero ngayon, hindi ka makapaghintay, syempre. Opo, ma'am, kasi wala na po kami sa kanila eh. Tsaka from June 26 pa po yun hinahabol namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin Hanggang bayad. ngayon po, wala. Okay, eto, good thing, sumagot yung inirereklamo mo na si Miss Rexel Saison. Hello po, opo. Ma'am, nandito sa studio namin si Miss Juvie Maninang dahil allegedly, hindi ka raw nagbabayad sa kanya nung billing niya. 50,000 pesos na raw po ang utang ninyo rito kay Miss Juvie. Hindi lahat na ibig sabihin, magbiling ka ng 50, lahat ng 50 na yon, siyempre may dadaanan pa ng engineer. O siyempre, marami pang daanan yan. Hindi yun ibig sabihin, magtotal ka ng ganyang halaga, yun na yun. Anong pinupunto mo? Alam nyo kung magkano yung arawan. Ngayon, kung magkano ang arawan ng tao, yun yung kukumputin ninyo. So, Ay, paano ma'am, pong hindi- sinasabi mali po nyo yan, na hindi ma'am. po yun? Alin, Yung ma'am? billing namin, ma'am, 15 lang at saka yung 7,000, 5 mahigit na lang. Tapos yung isang billing, 15, may kopya na po siya dyan. Binigay ko na matagal ng kopya yon. Ngayon, andyan na yung pera sa kanya ngayon, pinasa ko na. Tingnan na lang ninyo sa cellphone niya, nandyan na po. Binayaran na po ako ng kumpanya, ma'am, ngayon. Kasi schedule talaga ngayon, ma'am. Hindi lang niya maantay. Magkano yung naibayad sa'yo? Ma'am, 20. Pero ang ine-expect ni Madam, 50,000. Asan yung 30? Paano maging 50? Saan niya kinuha yun? Ano natin na mga adjustment natin na kulang-kulang na sahod. Ma'am, sa admin yun, ma'am. Di ba sinabi Oo naman nga, sa'yo, ma'am. Di ba sinabi ko naman po, Billing yung sa akin eh, sa admin yun. Kaya nga sabi ko, ma'am, mag-antay ka kasi nga, nung una, wala na tayo sa billing. yes, ma'am. Binigyan ka ng kopya. Siyempre, unang arawan, yung 750. Kaso lang, di ba, pinaliwanag ko na sa'yo. Magkano ba talaga? Unang usapan po, magkano? Ang una talaga, ma'am, 750. Hindi pumayag yung sa opisina kasi daw wala kaming kontrata. Ang kontrata ko lang sa konsigna, 680. Ngayon, ang sahod sa tao, ginawang 650 ng GenCon. Opo. Ang hinabol talaga niya, yung 750. Pero pinaliwanag ko na sa kanya, ma'am. Ano po yung naging agreement? 750 po, ma'am. Yun ay naging usapan Yes ninyo. Nung panahon po na nag-usap kayo, ilang buwan po sumahod yung mga tao, ilang linggo na tumatanggap sila ng 750? Isang beses lang, ma'am. So, kasunod na linggo, bumaba na. Nangyari, naging 650 na lang. Yes po. So, ang admin kasi, ma'am, dapat lingguhan sila nababayaran. Alam natin na progressive billing man, yung sinasabi ninyo, kung ano ang natapos, siyang babayaran. So, dapat every week, may natatanggap sila. Hindi po Meron pwede po, po natin sinasabi, ma'am, na hindi, nagmamadali lang siya. Ang nagmamadali, yung mga nagtatrabaho na umaasa dyan sa sweldo, dyan kukuha ng ipapakain nila, doon sa pamilya nila. So, hindi po pwedeng sinasabi ninyo na nagmamadali sila. Natural po, nagmamadali. Hindi man pwedeng gutumin ang pamilya. Tama? Hindi po yan po, ma'am, ang punto dyan, ma'am. Ano ang punto mo, ma'am? Yung balance ng, una kasi 750. Ngayon, pagkasunod linggo, ginawa na siyang 650. Ang ano kasi, ma'am, siningil na niya yung 750. Linggo-linggo may balance. So, balance. Ay, sabi- Yung principal Opo. po, nababayaran naman. Opo, ma'am. Ang problema lang, ang sinasabi ng kumpanya, ma'am, na sa sunod na yung kulang doon sa 750. Yan Pero ang again, papel. ma'am, yan Opo. ay agreement nyo ng GenCon nyo. So, ang GenCon nyo nga, kung titingnan mo, walang kinalaman sa naging usapan nyo dito. So, dapat Yung- ikaw, may revolving na pambayad sa kanila doon sa mga nagtatrabaho. Hindi sila nag-aantay doon sa progressive billing nyo. Again, dahil wala rin naman kayong kontratang dalawa eh. Ay, ma'am, hindi po yun sa akin, ma'am. Subcon po ako sa admin yun. Kaya nga, ma'am. Nakadirekta pa silang kumuha ng sahod nila, ma'am, sa admin. Hindi yun sa akin. Hindi, Subcon lang ikaw po ang yun nagpasok sa akin, ma'am. kanila, Rexel. Nakasubcon sila sa'yo. Ma'am, ganito, ma'am. Hindi yun ibig sabihin, ma'am, nakapasok sila, ako na. Ano ka lang dyan? Accessory ka lang dyan? Nasakop mo sila, cargo mo sila, ikaw nagpasok sa Oo, kanila ma'am, dyan alam ko cargo, ma'am. Oh, Pero bakit lahat- sinasabi lahat- mo sa admin? Ikaw ang kausap nila, hindi
naman nila kausap yung GenCon, tama ba? So ikaw ang mananagot sa kanila, ikaw sasagot sa kanila. Huwag mo silang utusan na habulin mo ang GenCon. Ikaw ang humarap, ikaw ang sumagot sa kanila. Ang sahod nila, ma'am, sa admin galing, hindi sa akin. O kaya nga, ma'am, tigas din ang ulo niyo, ma'am, no? Hindi makaintindi Hindi ka to makaintindi, si tigas Miss ng ulo Rexel mo. eh. Ikaw ang kausap, ikaw ang gumigit na doon sa GenCon. Paano niya po nakilala ang konsigna, ma'am? Ako ang kontak ng Kaya konsigna, nga, ma'am. ikaw nga. Pero yung sahod nila, ma'am, hindi kasi dadaan sa akin. Hindi Sa nga admin, dadaan ano sa'yo, po? pero ikaw ang magpa-follow up with konsigna Opo, kung ma'am, paano nagpa-follow sila up lang mababayaran. ako, ma'am. Tama? Hanggang follow up lang ako. Lahat Tama. na, Tigas ma'am. ang ulo mo. ibayad ko. Hindi Alam ka niya marunong. yan, ma'am. Oo. May company ka ba? May construction company ka o ano? Parehas lang kami, sabkon lang din. Oo Yung nga. ano lang din. So wala. May lisensya ka ba? Tao ka Oo, lang may talaga? lisensya ka ba? Anong nire-representa mo? Yung pangalan ko lang, ma'am ko. Hindi ka naman Pangalan. tatanggapin Andyan ng po sa- GenCon kung wala kang nire-represent na kumpanya eh. Nirefer lang ako sa kaibigan, ma'am. Eh kaya nga siguro nagkakaganito-ganito dahil wala kang liability Lisensya. eh. Hindi ka masyadong Ay, naku po. tao ka lang talaga eh. May kakausapin tayo from PCAB. Sir Paul Ryan, magandang araw po. Yes, hello, good morning. Opo. Sir Paul, napakinggan nyo naman po yung engagement o interaction namin with Miss Rexel Saison. Ang sabi niya, siya po ay subcon lang. Ang pinaka-GenCon talaga dito, Sir Paul, is yung City Consigna Construction Corporation, which is itatanong po namin sa opisina nyo kung may nakikita po ba kayong records. Meron po silang license sa amin, itong consigna. Valid pa po until May 2025. Ang tanong ko lang, ma'am, ito po bang si Miss Rexel? May lisensya po ba kayo, ma'am? Yan. Sige, sir. Diretsahin na po Meron natin. po, ma'am. Kaso lang, yung resibo ko kasi hindi natanggapin kasi expire na. Kahit po subcon kayo, kailangan nyo po ng lisensya pa rin. Opo, ma'am. Meron na So, talaga akong pinasa. Ma'am, kaso expire na. Ayaw na. Ibig wala. sabihin wala. Wala pa rin. So kahit expired po yan, hindi po yan considered as valid license. Lisensya po para meron po kayo ng karapatan gumawa ng mga kahit anong construction project po. Mapipenalize rin po kayo kahit po subcon kayo dyan. Naku po, ayan na. O sige po. Opo. Okay. Sir Paul, tanong ko lang, sino magiging complaining party sa mga ganitong tumatanggap ng construction project ng walang lisensya? May liability rin po kasi yung GenCon dyan. Okay. General contractor po, kumuha po sila ng mga subcon na Oo. walang lisensya. Overview, walang problema si GenCon, pero lumalabas dahil nag-hire siya o kumuha siya ng serbisyo ng taong wala namang lisensya, medyo questionable din siya. As a general rule po, kahit pong subcon yan or subcon ng subcon, kailangan po ng lisensya pa rin yan. Oo. Basta anything po related to construction activity Yes. na ginagawa po nila, kailangan po nila ng lisensya, galing po sa ahensya namin. Si Miss Juvie rin, kailangan marinig na dapat may lisensya kayo. Meron ka ba o wala rin? Expired din. Oh, naku po, ayan expired na, din po pala, Sir naglalabas Paul. na. Base po sa bagong batas ng Philippine Contractors Accreditation Board, Republic Act 11711. Lahat po ng mga walang lisensya na gumagawa po ng construction activities, mapipenalize po sila ng 100,000 hanggang 500,000 plus 0.1% ng project cost kung ano po yung total project cost po na ginagawa nila. Plus meron din po itong kaakibat na pagkakakulong pag napatunayan po lahat ng yan is talagang ginagawa po nila. Tsaka yung may-ari po, pwede rin po yung may-ari o yung AMO ng firm na yan, pwede rin pong blacklist. Kumbaga, hindi na po sila pwedeng gumawa ng any construction activities. So, yun po yung magiging penalty natin dyan. So, Ma'am Rexel tsaka Ma'am Juvie, sana po yung ginagawa ninyo, itigil nyo na po yan ha, kasi wala po kayong lisensya. So, advice ko po is kumuha po kayo ng lisensya sa amin dito. Diyan po kasi ma'am, yung jurisdiction po kasi namin sa PCAB ma'am is only for the administrative and disciplinary po. Para lang po ito dun sa lisensya ng contractor. Hindi po kami nag-grant ng money claims, ano? Yun po yung di po namin pwedeng gawin. Pwede po bang pakitap si City Consigna para masabi lang o ma-alerto lang sila na itong si Ma'am Rexel Saison ay hindi licensed? Okay lang po ba yun with PCAB? Yes po. Actually po, we can investigate naman po motu proprio of the jurisdiction naman po na gawin yun. Gagawin po namin is ipatawag po itong si Consigna. Mabigyan pansin po itong mga mga dinudulog sa atin ng mga manggagawa. Plus ito ding si Ma'am Rexel at saka si Ma'am Juvie, papatawag ko rin po ito kasi wala po silang lisensya dahil gumagawa sila ng construction project na
wala pong lisensya. Salamat po ulit, Sir Paul Ryan Stingfugen ng Chief Records Information Division ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Si Rexel ba nandyan pa sa linya? Hello po. Meron. Yes. Hintayin mo Rexel yung pagpapatawag ng pick-up sa'yo, ha? Opo. Opo, oo. Pero for the meantime, Rexel, ibigay mo na rito kay Juvie yung sinisingil niya. Para may Kanina po, ma'am. Kanina pa po, ma'am. Hindi nga. Nandyan po sa cellphone niya, ipakita na lang niya dyan. So, ipinadala mo na yung pera. Meron na? Yung dalawang Yung billing pending, ilabas nyo na, i-release nyo na ha. No more reason para i-hold yan. Okay? Kasi pare-parehas Yung kayong kulang na lang na mabubukulan. sahod. Kung ano yung mga serbisyong ginampanan ay kailangan bayaran. Andyan na po sa cellphone niya, ma'am. What do you mean Hindi by lang nasa ibigay cellphone? sa Sinend nyo ba through GCash, bank transfer? What do you mean? Ma'am, bank transfer. Bank transfer Hindi pa daw, niya binigay ma'am. yung number, O, yung so, sa- i-confirma natin mamaya kung magkano yung inano nyo. Pero for the meantime, ayaw ko na kasing makipag-ano sa inyong dalawa tungkol dun sa presyo. Kasi nga parehas kayong hindi lisensyado. Okay? Ang pangit na nasa ere, parehas kayong illegal, nagsisingilan tayo dito. Parang kolorum. Yes. Actually, ito rin, nakipag-ugnayan din po yung BITAG dito sa Financing Department ng City Consigna Construction Corporation o yung GenCon po, no? Ayon sa kanila, si Rexel Saison, ang subcontractor, ang siyang may kontrata lamang sa kanila. Kung may magiging problema raw po sa transaksyon ni Rexel Saison sa mga kinuha nitong mga tao, ay hindi raw ito papakialaman ng kanilang opisina. Nabayaran na rin daw nila ang ilang billing kay Rexel pero aminadong may mga pending balances pa. Dagdag pa nila, handa raw nilang isettle ang mga pending balances at billing nila kay Rexel at ito lang daw ang pakikialaman nila. Inuulit nilang hindi nila alam ang mga kinuwang tao ni Rexel kaya kung may problema, ay Rexel lang daw sila makikipag-settle. Well, that makes sense naman kasi ang kinikilala nyo naman talaga si Subcon. Rexel, yung subcon. Pero it will not, hindi kayo masasalba dito sa problema na itong mga kinuha nyo pong mga subcontractor, may mga problema pala. Diba? So ano na lang yan, epekto na lang ng problema yan. Doon tayo sa ugat po. I think kailangan nyo rin pa rin pong magpaliwanag sa PCAB. Okay, kung bakit nagkakaganito yung mga subcontractor ninyo, nagkakaroon ng problema at kayo ay nadadamay. Okay. Salamat sa pagsagot, Rexel. Asikasuhin mo na yung license mo. Medyo may plot twist ang ngayon, sumbong ngayon. But anyway, ma'am, makakaasa ka na titignan natin, ha? Kasi kami, nagulat din kami sa sinabi mo. Wala Ikaw pong din, mag-apply ka license. na, ha? Para It's not too late na i-correct yung mga ating, kahit kay Rexel. din ako. Ngayon lang po talaga kaya ako nga, huwag kang tumanggap ng trabaho kung wala kang lisensya. Okay. Kawawa yung mga Alam mo, in the near future, magkakaroon ka ng marereklamo problema. ka rin. Baka ikaw Ikaw mapabitag. naman yung maging Rexel din. Hindi, dito sa Yes, BITAG, ma'am. tinutuwid namin kung ano man yung mga kamalian. We Kaya do hindi not na rin tolerate. ako nagkontrata. Kaya lang nakiusap lang po talaga yung mga tao dahil wala silang Oo trabaho. nga. But next time, ha, ituwid natin yung mga kamalian natin. Yes. Alright? Yes po, thank you. Okay, dahil dyan, ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Hindi lang po basta tatak, kung hindi tatak, bitag. Ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.